Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Tuesday morning at magtatanghali na pala mga load. So disclaimer muna, pakibasa na lang po iyan mga idol. So punta ngayon tayo dito sa ating chart mga loads, no? So nagsara tayo, sayang no kung dito tayo nagsara sa 2.3 yung day, kaya lang hindi, naging week lang siya eh. Sayang to mga idol. Kaysa 1 hour. Pero sa day kasi ganun siya, no? Sayang. So, sa mga trader dyan, no, hindi tayo nagsara dito, ha? Dito lang tayo nagsara. Mga idol, baka matense kayo masyado. So, 2.2. No, which is good. No, kasi kulay green yung ating, nagsara yung ating June. No, yung June natin, nagsara ng kulay green, pero may mahabang week. Mga loads, no? Sayang lang talaga na hindi siya dito nagsara sa 2.3. No? Pero ang goods dyan, medyo nakawala tayo, mga idol. Meron sinundot niya yung resistance natin. No? Ganun yung nakikita ko dito. Tapos, para sa akin, ito para lang to sa akin mga idol. Ilang beses na to nangyari. So, ang sa tingin ko mangyayari dito, ito na yung magiging support natin, yung guhit natin ng symmetrical triangle natin. Mga loads, no? Eto na yan. So, ito yung magiging resistance support natin dyan. Ito, mga idol, no? Bago tayo lumipad. Pwede naman tong consolidation and then pump. Consolidation and then pump. Pwedeng ganun, no? Siguro, may chance din na siya na consolidation and then drop. Depende sa tingin ko, magkakaroon ng bearing yung sasabihin ni Jerome Powell mamaya, no? So, mamaya meron tayong magsasalita si Jerome Powell. Alam niyo naman mga idol na si Jerome Powell medyo binuburot ni Trump ng mga nakaraang araw. 9:30 PM magsasalita si Jerome Powell, no? Medyo I don't know kung ano yung sasabihin niya dito. Huwag din tayo masyadong umasa na meron siyang news na something, pero kasi after nung FOMC meeting niya nung nakaraan, maraming sinabi sa kanya si Trump. So dito yung chance niya na sumagot. It's either talagang lalabanan niya si Trump, kukontrahin niya, or pagbibigyan niya ng rate cut. No, emergency rate cut 1%. Nako. Sobrang tindi niyan mamayang gabi mga idol. Gising pa tayo niyan 9:30. 'Di ba? So ayan, tanghali na ako nagising kasi medyo naginom ngani gabi. No? So, ayan. Ngayon, ayan ang hihintay natin mamaya. Ako, grabe to. Mga idol, no? Sino nagulat kanina na biglang lumipad yung XRP? Mga idol. So, wala, sayang no? Ang bilis lang Kung dito sana siya banda natapos yung ating candle ng June 30. Ang sarap sana nun, mga idol. Pero, okay na rin to, mga loads, no? July naman na. No, July 1 na mga idol. So nagpahiwatig, no, na palipad ba kasi kung July 1 natapos yung June nang nandito yan, medyo nakakalungkot yun. 'Di ba? Kaya lang medyo umangat mga idol no. So goods pa rin mga idol. Sabi nila ito daw yung reason kung bakit nag-pump si XRP. So, siya nga pala, bago tayo mag-start nakalimutan ko. Palike ng ating video ang mga idol, no? Sobrang excited lang ako mag-update ngayon. So, palike ng video natin at syempre, sa mga gusto ng gantong content, everyday news, update sa crypto, syempre, mga trending news dito sa X, global news, mga idol, mag-subscribe na kayo sa ating channel. Libreng-libre lang yan, mga idol, at syempre, marami pa kayo matututunan kung meron man, no? Kung wala, di okay lang din. Libre lang naman yan Kayo naman, no? Mag-subscribe na kayo mga idol, no? So dahil daw dito sa XRP Ledger EBM sidechain, ano ba yan mga idol, no? Sabi dito, the XRP EBM sidechain is live. XRP Ledger's biggest leap yet. The EBM sidechain is now live. Ethereum Tools meets XRP's fast chip payment. So lahat dito magagawa nyo lahat ng nagagawa niyo sa mga ibang chain, no, tulad ng XRP, ng Ethereum, mas mabilis at mas mura. Parang gano'n, no? The XRP Ledger EBM sidechain extends the capabilities of the ecosystem without
changing the fundamentals that makes the XRP ledger reliable. Sabi ni David Schwartz, no? Deploy Solidity, smart contracts via MetaMask and Hard Hat. XRP is the native gas token. Siyempre naman, mga idol, no? Lahat yan, pwede, madami yan. 25 plus validators, no? Tapos, 3:3 force blockchains, block times, fast block, tapos low fees pa. Build on Axelar with cross-chain connections to 80 plus chains. Grabe naman yan, mga idol. Now, why it matters? Sabi nga dito, XRP Ledger is now a true cross-chain DeFi hub. Institutional grade infrastructure with mass market interoperability. Mga idol, no? Anything you can build on Ethereum can now run on XRP Ledger. Ito yung sinasabi ko, mga idol, with faster speed, lower cost, and access to XRP's deep liquidity, no? New developers, liquidity, and dApps are arriving, expanding XRP Ledger beyond payments into a broader, faster DeFi futures. The futures is of finance, mga idol, no? So, medyo hindi pa malalim yung knowledge ko dito, mga idol, no? Pero para sa akin, goods to, mga lods, no? So, parang matindi to. Yung ecosystem, mga lodi, talagang sama-sama na sila dyan. Nang mabilis. Di ba? So, ayun yan, mga lodi. Dahil daw dyan, mga lodi. Hindi ko pa kaya ito explain ng mas malalim kasi syempre, bago lang, mga idol, no? Hanap pa tayo ng matitinding dyan. Explanation, mga idol, no? Ayun, very excited that is one of the leading apps in the XRP Ledger ecosystem. So, madami mga idol, isipin nyo. Parang ano rin to, ano tawag din yun? Parang sa Ronin, permanent, kalimutan ko. Yung tawag, yung ginawa sa permissionless, parang ganun, mga idol, no? Pwede nilang gamitin yung XRP Ledger. 'Di ba? Mas mabilis at mas mura. Diba? Ganun, mga idol, no? Dahil dyan, ito, mga lods, so kita nyo ba yan? Yung Robinhood, no? Yung CEO ng Robinhood, meron siyang malupit na sinabi dito, mga idol, no? Real world utility incoming, no? Sa XRP daw. Check natin yung sinabi niya. I think it's time to move beyond Bitcoin and meme coins. So, I think it's time to move beyond Bitcoin and meme coins into real-world assets that into a real-world asset, mga idol. Alam nyo na kung ano yun. Exhibit fundamental utility. So I think it's time to move. Di ba? So, yung mga solid yung utility. So, ayun yung sa tingin natin is alam nyo yun, nagpa-goods at kahit pa paano nakatulong sa uptrend ng market, no? At yung Robinhood nga, mga lodi, Robinhood Bitstamp, no? Tokenized stocks equals XRP. Tokenized derivatives, XRP, XLM, and XDC. Stocks are money makers. Derivatives are wealth makers. DTCC handles quadrillion. That's quad. Mga idol, no? Quadrillion. No? Hindi siya trillion. Quadrillion. Which are XRP, XLM, and XDC. I have been warning you, the Fantastic Four. Sila pala yung Fantastic Four. Bakit tatlo lang? Na? I have been warning you. Ayan pala, sorry, nabasa ko na. Secure your crypto. Some for profits now and secure some for later. Cold wallets are 100% way to go, no? So ano ko diyan? Sang-ayon ako diyan sa cold wallet. Kailangan meron talaga tayo niyan, mga idol, no? Tapos eto pa. Medyo mahaba lang yung video nito. Pero yung pinapakita niya dito, mga idol, no? Yung Ripple multiple, ano ba yun? Ripple eyeing multiple acquisition Ethereum like upgrades to XRP Ledger blockchain. Isipin nyo, no, mga idol, no, gagamitin ng Ethereum yung XRP Ledger, gagamitin ng Sui, gagamitin lahat ng chain, no? Pwede nang gamitin. Di ba? Mas bibili sila at mas mura, di ba? Tapos, basahin ko to. The XRP is the only crypto that fully regulated in the USA, even ahead of BTC and Ethereum, and has a spot ETF coming. The banks know where to put their money. Di ba? Bitcoin maxis can hate me all they want, but BTC money is moving to XRP. It's simply a safer investment. Tama yan, mga idol, no? At
Hindi naman sa sigurado ako sa sasabihin ko, pero sa tingin ko mas profitable ngayon kung ikukumpara mo, no? Ano lang to, opinion ko lang to, huwag niyong paniwalaan to kasi ningulingan to kumbaga. No? Kasi pa kung isipin mo, kung mag-invest ka ngayon sa Bitcoin, maaari siyang mag 2x, mag 3x, mag 4x maximum. Sabihin natin umabot siya ng $400,000. 4x, no? Kung aabot siya dun 4x yun. 'Di ba? Ayun lang yung pinaka-maximum na pwede mong mag-gain ngayong cycle. No, if ever na mag 4x man siya ngayong cycle, no, bago mag bear market ulit. So, kung 4x lang yung pinakamataas niya, pero kung meron ka namang pwedeng investan na na pwedeng makamit mo yung 5x, 10x to 15x to 20x, bakit hindi doon? So mas sa tingin ko mas pwedeng maging profitable yung XRP kaysa sa kanya. Sa tingin ko lang to ngayong cycle. Ngayong cycle sabi ko sa inyo, pwede naman pag nag-bear market, sabi ko nga sa inyo, bibili rin ako ng Bitcoin mga idol Talagang sosolidan ko din yan Kaya lang ngayon, wisely, ano man tawag doon? Mas maganda na doon tayo sa medyo magdodoble ng marami, mga 8 tupi. 'Di ba? O, kayong bahala mga Lodi, do your own research, wag niyo akong basihan para bumili, mag-hold at magbenta ng coins, no? Do your own research. I'm not a financial advisor. So, ito na nga yung ETF natin. Tumaas na, no? Bloomberg raises approval odds for spot XRP, Solana, and Litecoin ETF to 95% ngayong 2025. Talagang sa akin mga idol, sure na to, no? Sure na ma-aprobahan ng iyong mga ETF netong mga to. Actually, kasama yung Doge dyan Tingnan natin to si Altcoin Daily. Si Altcoin Daily kasi medyo ayaw din nito sa sa XRP. So, meron siyang post. Ito yung mga to, no? Bloomberg, di ba? Isipin nyo, Bloomberg din yung kanina. Pero dito, hindi niya sinama si XRP. Why naman like that? Are you angry with me? So, ito. Bloomberg analysis says these 5 spot ETFs are 90% likely to approve in 2025. So, Dogecoin, sabi sa inyo, kasama yung Dogecoin Dogecoin, ADA, Polkadot, HBAR, and ABAX, no, mga Lodi. Pero yung sa ating kanina, wala nga siyang binanggit na Sol, tsaka Litecoin, di ba? Oh. So, ano ba talaga, kuya? Ito pala. sorry, ito pala sa baba, sorry. Oh, ayan na pala. So, nauna pala to. I'm sorry, Altcoin Daily. I'm sorry. Una mo palang binanggit. Sorry, ito kasi yung una ko nakita kayo nag-scroll ako, hindi ko nakita to. So, una niya palang binanggit yung Solana, Litecoin at XRP. So, napaka-solid yan mga lods. So, isipin nyo, meron kasamang meme coin. Diba? So, yung Doge kasi parang sa akin tahimik lang ngayon, pero parang may niluluto to sa akin sa likod ng kusina Mga idol 'di ba? Tapos bigla na lang surprise dadating sa lamesa. Eto na, hinanda ko sa inyo. 'Di ba? Ano masasabi niyo diyan, mga idol? So, isa rin sa meron na kasi ulit ngayon hold na Doge mga idol. So, bala na yan mga lods, no? So, eto naman, ito na nga yun, di ba? Ay, hindi. Ito, iba to. Bloomberg ETF analyst James Seipart? Murit niya and Eric Balchunas says there are 95% chance that the SEC approves, ito pa rin pala yun, no? XRP ETF this year. Their past calls almost always on point, no? So parang sinabi dito na pag yung Bloomberg na mga analyst na to yung nagsabi is parang legit na okay na yan. Parang tumira si Steph Curry ng 3-point, always on point lagi, no? So mangyayari, no? The XRP ETF era is coming, sabi, parang ganun. Ang lupit. So ito naman, Trump, ito medyo medyo isa to sa mga magiging big news pagdating ng July 4. Ano ba meron sa July 4 mga Lodi? Ayun yung kanilang Independence Father Day, mga Lods, no? Independence Day nila yan, mga Lods, no? Trump expected to sign the big beautiful bill. Kasama rito yung tax-free, mga idol, no? Na pag napasa to na lahat ng crypto made in US is tax-free, no? I mean yung anong tawag doon?
Yun nga, walang tax, mga idol. Nako yan, mga lodi, no? July 4 yan. Pro-crypto, pro-freedom, tax relief, plus ETF, momentum. Perfect storm for XRP independence is just, they just got a new meaning. Grabe to, mga idol. July 4. Kaya nga sabi ni Scott Bessent, 'di ba? Yung July is magiging big para sa crypto, mga idols. Ako, first week pa lang ng July, bigla makikita niyo may mga ganito ng news. Mukhang mag-uumpisa na tayo, mga lods, Ito na yung umpisa. No, kumbaga, sinindihan na yung apoy. Sinindihan na, mga lodi. Parang ano, 'di ba, pag sinindihan mo yung quitis, 'di ba? Patas ng patas, 'di ba? Parang nandun na tayo, sinindihan na yung quitis, mga lodi, paangat na 'yon. 'Di ba? Tapos habang umaangat, tapos biglang lalakas yung bugan, tapos biglang lilipad, 'di ba? Ganun. So nandun pa lang tayo ngayon sa sinindihan na yung apoy, mga lodi. Yung mitya. Sinindihan na yung mitya ngayong July. First week ng July, mga idol. Nako naman. Ayoko pa sana dahil mag-iipon pa tayo, mga idol, Ito, nagkakainitan pa tong dalawa. Ito nga yung sinasabi natin, no? Magsasalita si Jerome Powell. Sabi ni Trump dito, Trump says, Fed Chair Powell and the board, no, yung mga kasama niya, should be ashamed, man. Claim US should be paying 1% interest less. No? So ito, basahin natin yung mismong buo. Jerome, sabi niya, too late, Powell and his entire board should be ashamed of themselves for allowing this to happen to the United States. They have one of the easiest yet most prestigious job in America, and they have failed. Sabi, no? And continue to do so. If they were doing their job properly, our country would be saving trillions of dollars in interest cost. The board just sit there and watches. So they are equally to blame, no? Parang sabi, hindi lang si Jerome Powell yung sinisisi niya rito, damay na kayong lahat, no? Equally to blame kayo, lahat kayo pare-parehas nasisisihin. We should be paying 1% interest or better. So mamaya, anong sagot dito ni Powell? 'Di ba? Kasi galit na si Trump, Siyempre sasabihin niya, sige boss, sorry boss, wag niyo na, kumbaga, bagbaan na ako, magkakat na ako, sir. No? Magkakat na ako, Mr. President, no? So, pero ito nga, sabi nga dito kaya lang kasi ang in-interview kasi si Secretary Bessent, mga idol, Tapos nabanggit niya na sabi niya rito, they are working to select Fed Chair Jerome Powell replacement in the coming weeks. No, so talagang nilalakad na nila na papalitan na to si Jerome Powell, mga idol, no? Nung in-interview kasi siya, napanood ko yun, kaya lang hindi ko na mahanap dito sa X, In-interview siya, sinabi niya mismo na yung July 4 na pipirmahan, ayun, napaka-importante nun, at yun nga, no, na si Jerome Powell hinahananapan na nila ng kapalit, mga idol, no? So ayun yung kanilang plano, no? Pero syempre hindi nila agad-agad magagawa yun, mga idol, no? Siguro may lilitaw lang na ito yung gusto namin maging kapalit, no? Ayan, si Chris Larsen, no? Kaya si Brad Garling. Hindi natin alam, So ayun, no? Ito yung natin kapalit. So mabubuhay yung kumbaga magkakaroon ng hype or magkakaroon ng downside or upside. Hindi natin alam yung pros and cons kapag sinabi nila kung sino yung pwedeng pumalit. Basta ang sure doon, mapapalitan si Jerome Powell. Depende siguro kung mapapasaya niya si Trump sa mga susunod na announcement niya. Hindi pa tayo sure dyan, mga idol. Alam niyo naman si Trump, madali namang kausap yun, Kapag sumunod ka sa kanya, 'di ba? Hindi ka hindi ka niya alisin. Pero eto kasi na issue ngayon kay Jerome Powell, no? Sabi rito, Fed Chair Jerome Powell under scrutiny. Nako, under scrutiny for $2.5 billion remodel of the central bank's Washington headquarters. Grabe, no? Nire-remodel niya, no, yung central bank sa Washington, pero gumastos siya ng 2.5 billion. Sobrang mahal naman. Sabi niya, no? Sabi ni Powell plans to have VIP private dining rooms. Wow. Luxury elevator with massage. Hindi, walang massage siya. Luxury elevator lang
Skylight, pigeon fly, hindi, skylights, ayan. Water fountains, yung fountain pa, parang ano, mansion, no? And roof, terrace, mga idol, no? May terrace pa sa taas. Sabi dito, for a bank, what does Mappy? Sabi niya, di ba? So maraming tumaas yung kilay, no? So ayun yung sabi dito ni na Patriot Oasis, no? Ano naman yan? Kumbaga, imbestigahan, no? Iimbestigahan pa yan. So, kung matutuloy pa ba ni Powell to kung tatanggalin na siya? Kung gusto niya hindi matanggal, kailangan niya sumunod kay Daddy. Di ba? Ganun lang yun, mga idol. So, ito naman. Connecticut. Ako, medyo bad news to sa mga Bitcoin lovers natin. Connecticut officially bans the state from creating a Bitcoin reserve or investing any digital asset. So, hindi lang sa Bitcoin, mga idol, no? Kalahatan. No, any digital asset bawal doon, mga lodi, sa Connecticut. Gusto lang nila doon mag-invest sila sa normal, no, yung yung mga usually ayaw nila ng innovation. Parang ganoon siguro 'yan, mga idol. Maraming nagalit diyan. Lalo na yung mga nagki-crypto sa Connecticut, syempre, ano ba naman 'yan? Ba't ganoon? Gusto namin ganito, ganyan. So, pero pag napalitan siguro yung leader diyan, yung maging pro crypto yung leader, syempre magbabago din yan, mga idol. Sa ngayon, officially ban muna sila, mga idol, no? Yung mismong state nila yung naglabas wala silang magagawa doon, ha? Tapos eto isa pa to, mga idol. Michael Saylor, kung papansin niyo, hindi ko na nga masyadong ninews kasi parang normal na lang sa atin na si Michael Saylor gumagastos ng 5 million, daan-daang milyon every month, no? Na bumibili siya ng Bitcoin. Nagtanong ngayon to si Dom, where is he getting the money to buy all this Bitcoin? Ang tanong niya. No? Legit naman yung tanong Saan niya kinukuha yung mga Siyempre sasabihin, yung mga investor, yung mga ganyan, nangihiram siya, naglo-loan siya, ganyan-ganyan. Sabi sa mga investor, sas may nag-comment dito, ba't di na lang sila mismo yung bumili ng Bitcoin? Ba't kailangan pa yung si Michael Saylor MicroStrategy? Hindi, kung nag-i-invest din pala sila sa Bitcoin, ba't di na lang sila mismo, yung mismo nag-invest doon? So, bumili sila ng sarili nilang Bitcoin, sa kanila pa. Di ba? Sino ang sponsor? May ganun na yan. Nagkaka-issue na. Alam nyo, na to marami ng questionable na moves yung ginagawa nila, no? Kasi parang sa akin, magkakaano yan Sila Jack Mallers, Tether, MicroStrategy, yan, sila yung mga nag-up, no? Pansinin nyo, halos monthly bumibili sila ng Bitcoin. Pero sa bagay, hindi ko rin kasi masabi na syempre hindi rin natin alam yung galawan, medyo mas malalim na yun sa inaakala natin. Pero marami kasi nagtatanong dito. Ayan, no? Sabi nga dito, saan kinukuha? Magic, borrowed from investor. Sabi, who's lending him this much to buy Bitcoin? The $1 million question. Si Jack Dorsey daw. Si Jack Dorsey, kung titignan niya siya kung alam niya siya yung founder o developer ng Twitter, no? Bago nabili ni Elon Musk. He's borrowing, isn't he? Sabi, di ba? Isn't that the thing? Doesn't he use his Bitcoin to make loans out, paying a small percent return, and then buy his Bitcoin, which is give a great percent, no? The Saylor glitch, or am I wrong? Sabi, but who's lending him so much money to buy Bitcoin? Who? Good question, sabi. And why not just do it themselves? No nga. Yung nagbibigay sa kanya na para bumili ng Bitcoin, ba't di na lang nga sila yung bumili ng sarili nila? Ba't kailangan pa si Michael Saylor? Pwede ka naman bumili anytime pag gusto mo, no? Exactly. Di ba? I believe he has investors putting up the money. Those loaning him the money are the investors. I believe you're retarded. Yaman na to. Basta, marami kasi dito, hindi lang to si Dom marami na nakakapansin. So, maski si Edo Parina, napapansin na yan. Ito, sabi dito ni Edo Parina, mga lodi, the BTC ship is inevitably sinking. No? Parang ito yung hinalimbawa niya. Fueled by Tether. Printed out of thin air and propped up by government contractors, mga idol, no? Google search are below bear market levels. Volume is vanishing and institutions need exit liquidity. The XRP yacht is thriving. Are you ready?
So, ang ganda ng ano niya rito mga idol, no? Parang ito yung BTC kasi syempre parang old technology versus new technology. Parang ganun yan, mga lods, no? Pero don't get me wrong mga idol, I love Bitcoin talaga. Gusto ko rin bumili niyan, but hindi ngayon, no? Doon tayo sa next cycle, tayo sa bear market tayo tatambak niyan. Siguro pag marami na akong Bitcoin, nagiging ano na rin ako, Bitcoin maxi. So, ayan. Bibili tayo ng madami niyan sa next cycle, no? Lagi ko may na-explain yan eh. Kasi ito talagang dalawa na to sa tingin ko. Kahit na lagi nag-aaway itong dalawa na to, hindi ito mawawala. Silang dalawa ang magiging number 1 at number 2 na cryptocurrency, mga idol. Ethereum, pwede siguro number 3. Ganon, no? Pero itong dalawa, sa tingin ko lang to I'm not a financial advisor, mga idol, no? So, ayan, silang dalawa sa tingin ko. So, hindi pwedeng hindi ako bumili nito next cycle. So, kung magpa-profit tayo, kung tama ang lahat ng hinala o inaral natin na dito tayo nag-invest and then sa ibang mga coins, pwede rin namang mali tayo at ngayong cycle is wala tayong ma-profit, no? Bumagsak lahat at ako'y nalungkot, tapos papamigay ko na lang yung channel ko, ganun. Pwede naman yun. Kung mangyari yun, mga idol, no? Paparapol ko na lang yung channel ko, ayoko na, ganun ako. So, ito naman. Ito matindi to, mga idol, no? Yung mga nagtatago sa tax, mga lods, no? Sabi dito, IRS crackdown on crypto gains, no? Kala nyo makakaligtas kayo, Sabi dito, thousands of US crypto investors are receiving IRS letters warning their tax filing may be off, no? So, makakatanggap kayo, oy, baka nakakalimot ka, brother. Nadidetect namin yung mga gains mo dyan, mga profit mo. Kailangan mo magbayad. Naturally, we get a flood of customers asking, hey, what do I do? CoinLedger CEO sabi, 2025 inquiries are way up compared to 2024. So, parang naging active sila ngayon, no, sa mga crypto kasi alam nila magkakaroon ng maraming gains ngayon siguro. No, ngayong bull market, maraming kikita ngayon. Kailangan ma-track down natin yung mga pwede nating taksan diyan. Oh, 'di ba? So, padala mo lahat 'yan ng sulat. Parang ganoon. Oh, anong gagawin natin pag gaganyan, mga ako hindi ako kumbaga sa akin okay 'yan eh. Basta maayos. No, sa akin walang problema diyan, mga idol. Gusto niyo i-over the counter ko pa 'yan eh. Basta maayos, no? Pero yung magkakaroon ng katkungan o yung yung korupsyon, ang ina nyo, bahala kayo sa buhay nyo, 'di ba? Ganun lang 'yun, mga idol. Sa maayos lang tayo, mga loads, no? So ayun, ito yung ating medyo matinding last news natin. Alam nyo ba yung mga idol, yung ang lupit nito, napawaw ako dito. Wow, is it true? Oh my God, sabi kong ganun, no? Yung Neuralink, mga lodi, ilang beses natin to na bagay, medyo ilang buwan na rin na hindi ko na news tong Neuralink mga idol Elon Musk says Neuralink users will be eventually control a full Tesla Optimus robot remotely, including full body movement and sensor. Grabe yan, mga idol. Alam niyo yung una nga nagkaroon ng Neuralink, ang nakokontrol niya lang is yung TV, yung mouse, no, sa computer. No, kahit na hindi niya hawakan, nagagalaw ng utak niya yung mouse, yung pwede siya maglaro ng games, gamit lang yung utak niya. Mga idol, ganun yun, nakakabit sa utak yun, yung Neuralink, mga lods. Di ba? So ngayon, kasi ginawa ni Elon yun para sa mga mga lods Actually, ang pinaka-purpose nun is yun sa mga PWD, yung mga hindi na makagalaw. So malaking tulong sa kanila yung meron silang nakokontrol ng isip nila na bagay. Ganun yun sa yung ginawa ni Elon. So ngayon, tayo na kung makokontrol nila yung Optimus, hindi niyan. Para silang may nakokontrol na robot gamit yung isip nila, no? At kung kaya yan sa mga PWD o sa mga may sakit, siyempre mas kaya din ng mga normal na tao yan, di ba? Maglagay ka ng Neuralink sa isip mo, tapos kontrolin mo yung Optimus, pwede siya maging weapon. Ang tindi nun. Mga idol, ano masabi nyo dun? Ayan, sabi, OMG, this is so exciting. I can't wait to control a Tesla robot. Ang daming possibilities na pwedeng mangyari dito. Ang daming pwedeng maging resulta
yung ganitong technology. Isipin nyo, may Neuralink ka sa ulo na control mo yung Optimus. Alam nyo ba yung Optimus, mga idol? Eto yun, may Optimus 3 na nga eh. 3. Natin Kung tama ako. Ayan ito yung Optimus Optimus Gen 3. Ayan inano ko to ni-news ko to nakaraan eh. Di ba? Ayan makokontrol mo yan. Tignan mo naman yung galawan yun, mga lodi. Makakakontrol ka ng ganito gamit yung utak mo. Ayan ito yung news ko noon eh. Ito talaga yung Optimus talaga yan. Gen 3 to eh. Mga lods, yung galawan niya talagang hindi na siya yung nalalaglag, nadadapa. Kumbaga mas balanced na siya, no? Tapos imagine makokontrol mo yan gamit yung Neuralink mo sa utak. 'Di ba? Pwede mo siya pagtrabaho habang nakaupo ka lang. Magwalis, ang dami. Kasi kung sira ulo ka pa mag-isip, marami ka nang maiisip diyan. Pwedeng gawin, no? Pwede mo na maging bodyguard diyan, no? Bili ka ng Optimus, 'di ba? Grabe to, mga idol. Tsaka pwede na maging laro to. Kunyari, Optimus mo versus Optimus ko. Suntukan lang, ganun. Walang tutulong, walang kawatan, Pustahan. Malaki pusta niyan kasi mahal yung Optimus, Nasa 1 million plus yung Optimus, Almost 2 million. Depende. Ito, Gen 3. Hindi ko lang magkano to, Kasi nung unang Optimus, mga nasa $20,000 plus. So, mga nasa 1 million pesos plus yun. So, itong Gen 3, hindi natin alam kung magkano to. So, depende. 'Di ba? So, suntukan yung dalawang Optimus natin. Sino manalo, no? 5 billion, pusta. Isipin mo, ang lupit niyan, mga idol. 'Di ba? Kung sakaling mangyayari to, mga lodi, ang tindi nito. Tapos kamukha pa ni Bin Laden yung nag-explain. 'Di ba? Ang galing nito. Ano masabi niyo dito, mga idol? Comment niyo nga kung ano masabi niyo dito, mga lods. No, so ayan muna ang ating news ngayong tanghali, mga idol. Mamaya, putsaragis yan, titignan natin 9:30. Mag-a-announce si Powell, magsasalita siya. So ayun yung abangan natin ngayong araw na to. So mamaya, mag-update tayo ng gabi. So yung resulta, yun yung news ko sa inyo. At syempre, dagdag pa tayo ng mga trending global at kung ano-ano pang news, mga idol, no? Marami nagrereklamo sa akin. May nag-comment sa akin na ang dami mo namang news, ba't di ka nalang mag-focus sa crypto, ganyan-ganyan, ang dami mo na. Sabi, ba't gano'n ba't di sa iba ka manood? Ganun lang yun Ang content natin is global news, crypto news, tas yung mga trending news. Diba? Yung trending yung mga ganito, syempre yung news natin yan. Yung kung ayaw mo, wag mo, wag mo. Diba? Sabi nga, ayun nga yung yung ating, saan na ba yun? Yung ating nakaraang thumbnail Ayan kung ayaw mo, wag mo. Di ba? Galit na yung tsutoy na monster, So, ayan mga idol, may problemahin ko mo kung anong pamagat na itong video ko. Tsaka kung ano ito thumbnail ko. Pero sobrang solid na ito, mga idol, no? So, ito na ba yung start? Sabi ko nga, nasindihan na yung mitya. Pagod ng quitis. Bago lumipad tayo, mga idol. Ayun, sa tingin ko, July, no? So ayan, maraming salamat sa mga nanood, mga idol, no? Mamaya kita-kits tayo. Kung nagustuhan niyo yung video natin, mga lods, palike naman ang ating video at syempre subscribe na kayo sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. Mag-comment na din kayo sa ating video na to. Anong masabi niyo sa mga narinig at nakita nyo ngayon. Maraming salamat sa mga nanood. Siya nga pala, sa mga wala pang crypto exchange, andyan yung link natin sa baba. Malupit siyang exchange natin, taragis yan. Matindi yan, swerte yan sa buhay nyo. So ayun, kita-kits tayo. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo, mga patid. What's up, subscribe to Clubs TV, subscribe to Job Love Me, subscribe to me, it's link in description. Peace. Bilis Babay na.